Good morning po sa inyo mga kabayan. So eto ho, abogado ni Bato de la Rosa pala, etong si Attorney Bondoc, ang aking ka-UE, no, from University of the East, warrior. Walang iya. Kaya lang naghasik naman po ng kapalpakan sa interview sa kanya or interview with him by Ces Orenia Drilon. Naku po, narinig ko sabi niya pwede daw po na ipa-receive, no, sa kanya i-serve, sa abogado i-serve yung warrant of arrest ni Bato. Ang tanong sa kanya, ilalabas niya ba si Bato? Hindi raw niya alam kung nasaan. So ngayon, sino ngayon yung aarestuhin? 'Di ba kapag ka inaresto kasi, 'di ba? Bibit-bitin nila yung tao. So hindi ho po pwede yung by proxy. O bakit? Di si Jimmy Bondoc yung dadamputin. 'Di ba? Siya yung kakargahin ng mga pulis, papusasan, pwede ba 'yon? Oh, yung ang kasalanan non-transferable nga yun Tapos, ay nako, ewan ko anong klaseng doktrina meron sa utak itong si Jimmy Bondoc. Nakakadismaya. Lalo na't galing rin ng University of the East. Ayan sabi, Lawyer Jimmy Bondoc claimed that lawyers can be served with arrest warrants on behalf of their clients. Tas nagtanong pa, bakit hindi kasuhan si Senator Bato sa Pilipinas? Naman, Jimmy, ano ka ba? Nasaan ka ba talaga nakatira? Nasaan ka nung panahon ng 2016 hanggang 2022? 'Di ba? At nasaan ka, hindi mo ba pinapakinggan yung mga testimonya ng mga taga-syukti ni Digong? At kung anong ginagawa niya sa kanyang mga kalaban, di ba, tinutumba niya, pinipersilapid niya. So pagka dito nagsampa ng kaso laban kay Bato, di ba, damay din si Duterte doon. Kasi magkakasama yung mga yan Di, lalo na ito si Bato de la Rosa. No, kahit na mukhang clown yan sa Senado, still retired 4-star general yan. Kakatakutan pa rin yan. Napakayamang taon mga yan. Di ba, maimpluwensya, senador. Tapos dito magsasampa ng kaso para banggain siya. Hala, di ka takot-takot na harassment ng inabot ng mga kaanak ng biktima o maging ng mga survivors sa madlupit, madugo pa sa panahon ng martial law ni Marcos Sr., ni Apo Lakay. Yung yugtong yun ng kay Duterte. Abogado po ba? Hindi naman. Engot lang. Ay. Yabang yun. Sabi niya with all due respect, sabi ni Attorney Reyes del Rosario. Yan. Kasi nagulat din kay Jimmy. With all due respect, Attorney Jimmy, ano pong legal basis nyo for saying that lawyers can receive a warrant of arrest on behalf of their clients? Yan. Allowed po ba ang proxies for warrants? So far, wala pa naman kasi sinasagot din si Jimmy dito Diba? So ako po ay nagsaliksik dahil alam ko namang hindi ho po pwede. So para meron po akong resibo, kasi nga yung ating mga ka-DDS dito, of nga raw po ako So ito na, may resibo. Sabi dito under Philippine Criminal Procedure, a warrant of arrest must be served personally by law enforcement officers directly upon the accused, not on their lawyer. If an officer attempts to give the warrant to a lawyer, the lawyer is legally required to refuse it on behalf of their client. Now, as lawyers are not authorized to serve warrants of arrest. So hindi pwedeng ipa-receive. Attorney, nasan yung kliyente mo? Hindi ko alam. Ganon, hindi mo alam. O sige, ikaw na lang magtanggap. Attorney, ikaw na lang tumanggap nitong warrant of arrest niya.
'Di ba? Okay, na-serve ko na yung warrant of arrest, uwi na ako. Hindi pwedeng ganun. Pag sinerve mo yung warrant of arrest, dapat pag alis mo, bit-bit mo yung inaresto mo. Sinerve mo yung warrant. Sino yung babasahan niya ron ng, you have the right to remain silent. Anything is said can be used against you in the court of law. Diba? If you have the right to a counsel, if you can't get one, then Attorney Lala will provide one for you. Sino yung gaganunin doon? Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin, Attorney, makinig ka ha, meron akong babasahin. Ito lang, konti lang to, alam mo na to. Huwag ka na sumabat. Pagka nakita mo yung client mo, sabihin mo sa kanya na arestado na siya sa pamamagitan mo. Tapos, ikaw na yung mag-deliver ng kanyang rights ng Miranda Doctrine. Attorney, pwede ba yon? Di ba? Naisip pa ni Jimmy? O baka naman kasi hindi natalakay during lecture days niya sa loob ng College of Law sa classroom. Tapos pagka nahuli niya, nakita na niya na yung kanyang kliyente, sabihin ng kliyente niya, you're fired! Di ba? So useless. Di ba? Ito pa, sabi rito, an arrest requires physical apprehension of the accused, diba, to acquire jurisdiction over their person. Kaya kailangan personalan talaga na sa kanya mo isi-serve yan. Para magkaroon ka ng jurisdiction sa kanya. Ito pa. Therefore, a lawyer cannot accept an arrest warrant, diba, for a missing client to fulfill the execution of the process, nor does doing so constitute a lawful arrest. However, lawyers may play critical role. So, pwede raw namang humingi ng kopya, di ba? Kasi ganito, hindi ba pwede din naman na arestohin, nakita kunwari si Bato, no? Namamasyal or sa restaurant. Sabihin ngayon nila na Senator Bato de la Rosa, inaaresto kita. Pwede yun. Di ba? Babasahin yung kanyang Miranda o i-recite sa kanya yung Miranda Doctrine, yung rights of accused. Tapos sasabihin niya, asa na aking warrant of arrest? Wala ka namang warrant. Nasa office. Pwede po yun. Pwede yun. Na wala sa presensya nung arresting officer yung warrant of arrest. Sapat na sabihin niya na meron kang warrant of arrest sa opisina namin at dahil dyan inaaresto kita. Pagdating ngayon doon sa presinto, then doon kailangang ilabas sa kanya yung warrant niya. Bigyan ng kopya. Di ba? Bago bigyan ng jacket. Baka biglang pag nabasa na yung warrant, nabaliw. Di bigyan nyo na ng straight jacket, diretso na Mandaluyong. Di ba? And then, voluntary surrender. Sabi, the lawyer often coordinates with law enforcement, arrange a client safe, voluntary surrender to jurisdiction once a warrant has been issued. Si attorney, pwede niya sabihin na, dahil ganito, para hindi ka nila ipahiya, sasamahan kita. Suko ka voluntarily. Yun. Then visiting and counseling. Siyempre, trabaho ng abogado yan, dalaw-dalawin yung kanyang kliyente. Parang yung abogado ni Madriaga, di ba? Lagi siyang dinadalaw, kakausap niya. Hindi pwede. Sabi ng arresting officer, Senator Bato de la Rosa, inaaresto kita sa pamamagitan ng iyong proxy. Tapos tatanungin niya, attorney, baka gusto mo ba tumakbo? Hahabulin kita. Sabihin, hindi ako tatakbo. Okay. Anong gagawin mo? Kakantahan na lang kita. Ay, nako.
Importante kasi personal 'yan para mabitbit yung tao. 'Di ba, Attorney Lala? Oh, yung akusado mabitbit. Kaya nga kahit wala kang kopya ng warrant of arrest at the time of arrest, walang problema do'n. Kailangan lang mai-produce mo naman 'yan, 'di ba? Later on kapagka nasa opisina niyo na yung akusado, nabitbit mo na. Kasi importanteng ma-secure muna yung akusado. Oh. Tsaka hirap naman nun yung pulis na lang maglalakad, lahat ng pulis may bitbit na kopya ng warrant. Eh, papaano kung 1,000 yung may warrant existing? Eh, di lahat ng mga pulis natin parang ano, parang taga PhilPost, Philippine Postal Service, may backpack, 'no, ang laman sobre. Oh, bawat isang sobre warrant of arrest ng mga akusado. Pangit 'tong gano'n, 'di ba? Hindi hindi realistic, puro kalokohan. Uy, si PBBM, oh. Oh, sabi ni attorney, grabe basic lang ito sa criminal law natin, Sir JDB, no, substitution. 'Di ba? An arrest warrant commands law enforcement to physically seize the body of the accused person, not their legal representative. 'Di ba? Basic na kailangan nga raw masiguro talaga na yung tao mismo, 'di ba? So, hindi sa pamamagitan ng abogado. Oo. Alam niyo itong si Jimmy, alam niyo minsan kapag iniisip ko si Jimmy, sa totoo lang ah, para siguro hindi ako nasasabihan ng mga ka-DDS natin na tanga o bobo. Naisip ko sana nag-law na lang ako, parang madali lang naman talagang pumasa sa bar. Abay akalain niyo eh parang gusto niyang daigin si si Attorney Topacio, 'di ba? At least si Attorney Topacio natatalo sa kaso, 'di ba? Nakakarating ng korte. Ito si Jimmy, nagsalita pa lang talo na eh. Oh my God.